Ayan, muli isang mapagpalang pagbati po ang akong pinapabot sa inyo, mga giliw kong kapatid kay Kristo. At eto, purihin ang Panginoon sapagkat muli niya tayong binigyan ng pagkakataon. Pinaabot niya naman tayo sa takdang panahon para po tayo, bagamat hiwa-hiwalay physically, pero sa puso at isip tayo po ay nagsasama-sama para sa iisang obheto, isang pagnanais na ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran ay ating mabigyan ng parangal, kaluwalhatian at ating maibigay yung pinakamataas na uri ng pagsamba para sa Kanya. Kaya nga po, mga giliw kong kapatid, bagamat tayo po ay hiwa-hiwalay, halina po kayo. Tayo po ay magsama-sama na para tayo po ay muling bigay ng pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng sama-samang pag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. Di na tayo magpapatumpik-tumpik. Tayo po ay magsisimula pero hilingin muna natin ang Kanyang patnubay sa pamamagitan ng isang panalangin. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli po kayo nagpapasalamat na kami po ay inyong pinagkalooban ng panahon at pagkakataon at ngayon ay amin pong muling ilalapit ang aming mga sarili sa inyong luklokan at parang aming paglilingkod ay maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyong harapan, ay hayaan niyo pong patuloy niyo kaming tingnan sa katwiran ng aming Panginoon Kristo. At ang patuloy na pakikisa, pagbibigay kaalaman mula sa banal na Espiritu, ang siya nawang maranasan ng bawat isa upang matunghayan namin ang liwanag na nais niyong aming maunawaan. Salamat po sa pagdinig sa iyong dalangin. Hindi po ako nagpapasalamat dahil tinanggap niyo ang aming kahilingan. Alang-alang po sa pangalan ng Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan mga giliw kong kapatid kay Kristo, muli maraming salamat at batiin ko na po sa mga inabutan na po ng sunset, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas at sa mga karatig bansa na ngayon po ay inabutan na ng paglubog ng araw. Happy Sabat na po sa inyo mga giliw kong kapatid kay Kristo. Happy Sabat! At sa mga hindi pa naman po inaabutan ng paglubog ng araw at pangili ng araw ng Sabat, advance Happy Sabat na rin po sa inyo mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kasi alam nyo naman po, di po ba na aware na tayo na sa ibang bahagi ng mundo, baliktad ang ating oras. Kaya po sa Amerika, sa Canada, ayan, mga baliktad yung kanilang paggabi sa atin, umaga sa kanila. At hindi ako nagkakamali, sa California ay nasa almost 15 hours silang late sa atin. Kaya matagal-tagal pa yung matagal-tagal pa yung sunset nila, no? Biyernes pa lang ng umaga sa kanila halos o madaling araw ngayon. So, again, sa mga kapatid natin na wala pa sa panahon ng pangingili ng araw ng Sabat, Happy Sabat na po At pasalamatan lang po natin uli ang ating mga kapatid na patuloy na nagsishare, hindi lang nanonood kundi nagbabahagi ng ating program. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Kaya Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong pakikisangkot sa gawain. At pangunahin natin lagi rin pinapasalamatan ay ang ating kapatid na Delma Bello Rosario dyan po sa Brisbane, Queensland, Australia, na masaya po nating hinihintay, excited nating hinihintay ang kanyang pagpapasakop sa Panginoon sa pamagitan ng bautismo sa darating pong January 30. Sister Delma, kapit lang po at patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon. Again, sa lahat ng magbabahagi nating program, sabi sa aming mga Bicolano, Diyos mabalos tabi, tugang, Diyos mabalos, o ibig sabihin Diyos na ang bahalang gumanti sa inyo. Well, ngayon po, napakabilis ng panahon. Grabe, no? Kanu-New Year lang, January 8 na naman. Actually, January 9 na sa atin, kasi sunset na nga, January 9 na naman. At ngayon po, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ay nais ko lang basahin yung overview ng ating naging pag-aaral nung nakaraan, at pagkatapos ay meron po tayong tatalakaying mga napakahalagang katanungan, at yun po, doon po tayo magpo-focus o magdidiin ng ating mga pagbubulay-bulay o pag-aaralan sa gabing ito. Sabi po, the focus of our study during this week is Isaiah 6. Tama naman po. Particularly the first 3 verses. Lalong-lalong daw po yung mga naunang tatlong talata. Lumampas naman po tayo doon. Di po ba mga giliw kong kapatid kay Kristo? The first verse mentioned that Isaiah has a vision of the Lord sitting upon a throne, and the vision occurs in the year of King Uzziah's death. Nakita po natin, daw po yung mga unang mga talata ng Isaiah chapter 6 ay pinapakita, ay sinasaad na si Propeta Isaiah ay binigyan ng Diyos ng pangitain.
At ang pangitain ay patungkol saan po? Patungkol kay Yahweh o sa Panginoon na na nakaupo sa kanyang trono. At ito'y nangyari kailan? Ito'y nangyari ng panahong mamatay ang kanilang hari o human king na si si Haring Hosea. At ang sabi po sa pag-aaral, historically, sabi dito, it would be dated approximately between 740 and 39 BC. Kasi alam niyo po yung pagbilang ng panahon noon, pababa, di po ba? So, 740 to 739 BC. Approximately itong taon na namatay si Haring Hosea. At ang sabi dito, mga giliw kong kapatid kay Kristo, bakit daw po ipinakita ito? Why does the prophet refer the king's death? Bakit? Nabanggit talaga ni Propeta Isaiah na nung makita niya yung vision ay doon sa panahon na patay si Haring Hosea. Ay dito. Sabi dito, is it a simple historical reference? Ito daw ba ay bilang pagsasaad lang ng isang pangkaraniwan? O simpleng historical reference, ibig sabihin, mga bagay na pwede mong paghanguan patungkol sa kasaysayan? Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Sabi dito, Isaiah was alluding to the famous monarchs and wants to contrast the king with the majestic and glorious king of the universe. Ayon. Hindi lang po basta mag-cite ng reference patungkol sa history o magbigay ng impormasyon patungkol sa kasaysayan sa kamatayan ni Haring Hosea. Kundi may nais na na iturong leksyon. May daladalang pabalita. Alin po ang pangitain na to? Lalong-lalo na sa bayan ng Diyos. Pinapakita dito, alin daw po? Ang pagkakaiba, gustong makita ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaiah, ang pagkakaiba ng dalawang haring ito. Yung isa, human king, na may katapusan, at lumilipas yung kanyang karangalan, samantalang yung isa, sabi dito, ay isang glorious king, maluwalhating Diyos, at si Haring Hosea, particular na hari lang ng Huda, samantalang ang nakaupo sa trono na wala iba kundi ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi lang hari ng isang bansa, kundi ang sabi dito, is a king of the universe. Hari ng buong sansinukob, mga giliw kong kapatid kay Kristo. And among other features, tingnan daw po natin yung contrast ng dalawang hari na pinakita. Hosea versus God, the King of all kings. Ano sabi dito, mga giliw kong kapatid kay Kristo? Ano pa? Yung holiness. Nakita natin na kung ang Diyos ay talagang sobrang nire-revere o iginagalang ng mga naglilingkod sa Kanya, partikular yung mga seraphim nga po, nakita natin mga anghel, Basahin nyo na lang po uli ang chapter 6 ng Isaiah. Ang anghel, ang seraphim ay isang uri ng anghel na nilikha ng Diyos na may 6 na pakpak. Dalawa, pantakip sa paa, pantakip sa mata naman yung dalawa, mga giliw kong kapatid kay Kristo. At of course, yung dalawa ay panlipat po yun, mga giliw kong kapatid. At nakita natin na itong seraphim na ito ay naglilingkod sa sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at ang kanilang sinasabi, banal, banal, banal. In contrast sa isang hari na doon naging naging maganda ang ekonomiya ng Huda nung panahon ni Propeta Hosea, ni Haring Hosea. Pero nakita po natin, di ba, dahil nga po sa kanyang kayabangan, ay po nangyari? Pinatubuan siya. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Pinatubuan siya ng Diyos ng ng ketong sa kanyang buong katawan. At hindi na naalis yun, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Hanggang saan? Hanggang sa kanyang kamatayan. So, here comes the contrast. Hari ng Huda versus hari ng mga hari. Hindi lang ng isang bansa, kundi ng buong mundo. Yung haring namatay ay ay may, kumbaga, sabihin na natin, kasiraan. May karumihan, samantalang itong hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos ay isang hari, isang Diyos na banal. Hindi lang basta banal, kundi sobrang banal. Kaya nga banal, banal, banal. Hindi lang basta banal,
Kaya tayo po, pag nananalangin, ang ating address sa ating Panginoon, kabanal-banalan. Di po ba? Kabanal-banalan po naming Diyos. Po natin yan ano ho. So, at sa paan sabi dito, and one of the main features of the sovereign host, yun nga, yung kabanalan. And this is study, sabi dito, is divided into 3 sections. Hinati daw po saan? Sa 3 bahagi ang ating pag-aaral for this week. Unang-una, yung human splendor. Kumpara, yung sabihin natin, kaluwalhatian ng isang taong ng isang taong namumuno o hari kumpara sa splendor ng ng Diyos. Kaluwalhatian kumpara sa kaluwalhatian ng Diyos, taot ng Diyos. Alam na po natin kung sinong talo. Ano ho? Pangalawa, the Supreme King. Diba? Again, napakilala nga na kung meron mang hari ng mga hari, pinakamataas sa lahat ng hari, walang iba kundi yung nakita ni Isaiah na Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. And number 3, our holy and glorious Lord. Ayun. Kita natin yung banal at maluwalhating Panginoon. Doon po hinati alin po? Hinati ang ating pag-aaral. Again, human splendor. Kumpara saan? Sa splendor ng Diyos. At hari na makalupa versus hari ng mga hari. At ganun nga po, yung kanyang katangian o yung kanyang sabihin na natin, nature. Ano po ang kanyang likas? Banal. Hindi lang basta banal. Talagang napakabanal. Magiliw kong kapatid kay Kristo. At doon po nakita natin ang kaibahan ng kalagayan ng tao sa kalagayan ng Diyos. Magiliw kong kapatid kay Kristo. By the way, bago natin basahin yung conclusion o summary ng ating pag-aaral sa gabing ito, meron pong 3 katanungan dito na ating pagbubulay-bulayan. Una, ang sabi dito, if a skeptic, alam po natin yung skeptic, ito yung mga taong mapagtanong, sabi sa amin sa Bicol, dodoso, mapag-alinlangan, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kapag daw mga skeptic o mga ganitong klaseng tao or an atheist, lalong-lalo na yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, dumarami yan. Were to challenge you with the question, paano kung tayo'y hahamunin? At ang tanong nila ay itong katanungan. At madalas nga nilang tanong ito. How can you show that your God is in charge? Unang-una, hindi sila naniniwala na may Diyos. But for the sake of argument, what if totoo ngang may Diyos? Icha-challenge tayo. Kung totoong may Diyos, pero sila hindi naniniwala. Mga kapatid? So, nasa atin ang burden of proof. Ang tanong nila, what would you answer? Paano daw po natin papakita na ang Diyos ay ang Diyos ay in charge. Siya pa rin yung siya pa rin yung nangingibabaw, siya pa rin ang may control. Again, regardless kung naniniwala sila sa Bible, pwede nating sagutin talaga. Depende, maniwala sila o hindi, basta ikaw sasagot. Bakit po? Ito, malaking bagay na isasagot natin sa kanila. So nakita po natin sa pangitain ng pangitain na ibinigay sa chapter 6, mga giliw kong kapatid kay Kristo, do yung human king ng Judah ay patay, pero nakita natin na sa kabila ng lahat na namatay yung human king ng Judah, pero yung Panginoon, nakita sa pangitain ni Propeta Isaiah na siya'y nakaupo sa kanyang trono. Indication na sinasabi ng Panginoon kay Propeta Isaiah na kahit patay ang inyong human king, huwag kang mag-alala kasi ako na inyong hari. Hari ng mga hari. Hari hindi lang ng lupa, kundi ng langit. Mga giliw kong kapatid kay Kristo, ay nananatiling nakaupo sa aking trono. Mga kapatid, sa totoo lang, alam nyo naman pag sinabing trono, kahit nga po ngayon, pag sinabing nasa Malacanang ang seat of power, mga giliw kong kapatid kay Kristo, nasa Malacanang ang seat of power ng presidente, hindi lang siya hindi lang siya literal na tumutukoy saan, tumutukoy sa upuan, yung seat na yon, kundi ibig sabihin nandun yung sentro nung pamamahala ng pagpapatakbo ng gobyerno
o ng presidente ng Pilipinas nandyan sa Malacanang, ha mga giliw kong kapatid kay Kristo. Ibig sabihin, kung sino man yung nandyan sa Malacanang, siya ang number 1 na nasa kontrol ng pamamahala ng ating bansa. Dito po, ibalik natin sa pangitain po na ipinakita ng Diyos kanina po kay Propeta Isaiah. Pinakita ng Diyos kay Propeta Isaiah na nakaupo siya saan? Sa kanyang trono. Kaya nothing to worry. Nothing to worry. Kasi wala man po sa talata, pero ipinapakita at ipinaparamdam ng Diyos kay Propeta Isaiah na do patay ang inyong human king, ako na inyong Diyos, na hari ng mga hari, kailanman ay hindi mamamatay. Kaya dito mga kaibigan at mga kapatid, hoping na kung sa panahon ni Propeta Isaiah again, kasi hindi lang naman po tayo nag-aaral ng history, ano ho? Kundi dapat makita rin natin alin yung mga spiritual na implication nito sa atin. Ha, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya nga po, kapag ganyan ang ating nakita, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ulit-ulitin ko po yung mga nabanggit ko na nung nakaraan. Kapag ganyan ang ating nakita at yan ang nasa puso natin, at yan panghahawakan natin, pananampalatayanan natin, kahit anong gulo na nangyayari sa ating paligid, kahit ba yung ating paligid ay tila walang pag-asa, malungkot, dahil may hindi magandang pangyayari. I-apply na natin sa ating panahon ngayon. COVID-19, hindi pa nga natatapos, na naman, may variant na naman ng COVID-19. Manggili kong kapatid kay Kristo. Kaya yung iba nagpapakamatay na nga. Kasi depressed dito sa mga pangyayari na nakikita at nararanasan ng ating sanlibutan ngayon. Pero tayo, manggili kong kapatid kay Kristo, kung totoo tayong kung totoo tayong nagtitiwala sa Panginoong ating pinaglilingkuran, hindi tayo dapat ma-depress. Mga giliw kong kapatid kay Kristo, hindi tayo dapat ma-depress. Hindi tayo dapat ma-stress. Ha, mga giliw kong kapatid? Kung totoong nagtitiwala tayo saan? Sa ating Panginoon. Why? God is still in control. Kahit anong chaos na nangyayari sa ating paligid. Kung ating pangahawakan na ang Diyos ay ating tagapagtanggol. Kung ang Diyos ay ating kinikilalang hari na kaya tayong depensahan, mga giliw kong kapatid kay Kristo, sa anumang mga nangyayari. By the way, mamaya, wag niyo pong dahil mamaya papasok din po tayo sa pangalawang question, na hindi naman laging ang ginagawang protection ng Panginoon sa atin ay hayahay na lang laging ating buhay. Ha, mga giliw kong kapatid kay Kristo, o lagi na lang maalwan. Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin, pero kung gugustuhin ng Diyos, sino ba makakapigil? Di po ba? Sabi nga sa Psalms chapter 91, sino ba makakapigil? Kung gugustuhin ng Diyos, tutumba sa iyong kaliwa ay 1,000, dito naman po sa kanan ay mga 10,000 o libo-libo yung tutumba sa iyong kaliwat kanang kamay, pero ikaw ay hindi masasaling o hindi ka makakaranas ng salot. Kung gugustuhin ng Panginoon, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya bilang bilang pagpapatibay, at ito po hindi ito bulag na pananampalataya. Hindi ito bulag na pananampalataya. Ito'y may may mga patotoo. May mga pangyayari na talagang kung gugustuhin ng Panginoon, sino bang makakapigil sa Kanya? Ha, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kung gugustuhin ng Panginoon. Kaya, mga giliw kong kapatid kay Kristo, paano natin sasagot na ang Diyos ay nananatiling siya ang may control? Ha, mga giliw kong kapatid kay Kristo, balikan natin yung Isaiah chapter 6. Ayan, totoo po, naliligalig yung bayan ng Judea dahil sa namatayan sila ng leader. Pero nung makita ni Propeta Isaiah na ang Diyos ay nandun, nakaupo sa kanyang trono. Diyos na walang kamatayan, Diyos na walang kasiraan. Hindi katulad ng hari nilang namatay, bagamat magaling, pero meron ding nakikitang kasiraan sa buhay. Ha, mga giliw kong kapatid kay Kristo, yung attitude niya nga arrogante, mayabang. Ha, mga giliw kong kapatid kay Kristo. At isang Diyos nga maluwalhati, banal, at makapangyarihan sa lahat, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya kayo, pwede rin naman po kayong sumagot. Basta ako talagang masasabi ko na kung noon ay nagagawa ng Diyos na proteksyonan, bigyan ng gabay, patnubay ang kanyang bayan, bakit naman po sa atin ngayon hindi gagawin? Ha? Pero papasok nga po tayo dito sa pangalawang question na napakahalagang dapat din natin maunawaan. Bakit po? Sabi dito, if God is in charge, kanina, paano natin daw sasagutin na ang Diyos ang may control?
At bahala na rin po kayo magdagdag sa aking mga, yung akin naman po ay sariling kaisipan na hinango rin naman. Technically, hindi ko sariling pagpapaliwanag yon, kundi yung paliwanag ko ay hinango ko rin naman saan. Nakita niyo naman, no, may pinagbasihan naman ako mula sa Biblia. Ngayon naman, sasagutin din natin ito, ay syempre dapat may basihan din ito po tayo ayon sa Biblia. If God is in charge, why do innocent people suffer? Okay? Kung bakit daw pati yung mga parang inosente, sabihin natin parang lang kasalanan, bakit po pati sila nadadamay? Thus Isaiah 1:19 and 20 mean that in the present life only good things are supposed to happen to God's faithful people and only bad things to those who rebel. Mga kaibigan at mga kapatid, dito pa lang makikita natin na hindi ibig sabihin na porke ikaw ay naglilingkod at ikaw ay tapat sa Diyos ay hindi ka magsasuffer o hindi ka madadamay saan po sa kasamaan na ginagawa sa paligid o yung mga kapwa-tao mo. Bakit po? For example, ito. Nung pahintulutan na nga, ito na. Dahil nga sa katigasan ng ulo, fast track tayo mula dito sa Isaiah chapter 6. Fast track na tayo doon sa panahon. Dahil nga sa katigasan ng ulo, di ba pinahintulot na ng Diyos na mabihag ng Babylonian Empire o kaharian ng Babylonia, alin po? Ang Kingdom of Judea o ang kaharian ng Judea. Which is, alam na alam nyo at alam na alam ko, partikular, 4 na dinalang bihag, mga giliw kong kapatid kay Kristo, 4 na dinalang bihag sa Babylonia na pinag-aral pa sa University of Babylon ay walang iba kundi yung 4 na kabataang magkakaibigan. At alam nyo na kung sino ito. Pero pangalanan uli natin. Sila sino? Si Daniel, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Alam nyo po yun. At alam na alam po natin na from the very beginning, chapter 1 alone ng Daniel, nakita na po natin na itong mga kabataang ito ay hindi nakikipag-compromise. Hindi sila nakikipag-compromise sa alam nilang mali. Nakikita nyo, doon pa lang sa pagkain na nakahapag sa hapagkainan ng hari, ay hindi sila kumain nun. Kaya nga nag-request sila na bigyan sila ng bigyan sila ng ibang makakain. At alam po natin, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Again, alam po natin na itong 4 na ito, therefore, makikita natin na itong 4 na ito lang masasabi natin kung sa term natin ngayon, ay talagang matitino. Matitino na mga tagasunod o anak ng Diyos itong 4. Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego. Matitino. At alam na alam nyo na itong 4 na ito, dahil nga sa hindi nila pakikipag-compromise sa maling aral o maling gawi ng lipunang kanilang ginagalawan, ay talagang nagbuwis buhay sila o nagtaya buhay. Mga kapatid, di ba? Ita po natin, Daniel chapter 3, nakita natin na ang hindi sasamba doon sa larawang pinagawa ni Nabucodonosor ay papatayin sa pamamagitan ng pagsunog doon nga po sa mainit na pugon. At nakita po natin na hindi nakipag-compromise itong 3. At sinabi pa nga nila, dahil tinanong sila ni Nabucodonosor bago sila ipasok saan? Sa mainit na pugon. Kaya ba kayong iligtas ng inyong Diyos? Abay sabi nila, kaya kung gugustuhin niya. Di ba mga kapatid? Kayaan natin kaya kung gugustuhin niya. So therefore, yung tanong na totoo bang ang mga matitino o mababait o masunuring anak ng Diyos ay puro hayahay lang ang mararanasan sa buhay? Hindi ho. Hindi ho mga kapatid. Hindi po mga kapatid. I hope na alam nyo yan. Di po ba mga kapatid, alam nyo yan? So, but still, alam po natin na bagamat hindi naman lahat ng nangyayari sa buhay ng isang taong kumbaga matino o masunurin sa Panginoon ay puro na lang ginhawa, pero tandaan po natin mga giliw kong kapatid kay Kristo, hindi naman ibig sabihin na pinabayaan sila ng Panginoon. Ibig sabihin na pinababayaan sila ng Panginoon. Ayan. Di ba? Si Daniel, nakita rin natin. Di ba? Si Daniel, di ba? Inihulog din saan? Sa dungeon, o sabi nga nila, yungib, o kuweba ng mga leon. Magandang karanasan yon? Hindi. Pero, alam natin na kahit gano'n ang pangyayari, hindi ibig sabihin na sila Daniel ay gumawa na ng masama, kaya pinahintulot ng Panginoon na
mangyari yon. So therefore, kahit po sabihin na nating banal, kahit na sabihin nating masunuring anak ng Diyos, ay makikita po natin based sa mga experiences na nakikita natin sa banal na kasulatan, ay masasabi po natin na expected na rin sana natin. Hindi na rin tayo magugulat bilang mga tagasunod ng Diyos ngayon, mga nag-aangking tagasunod ng Diyos ngayon, na porke tayo po ay to the letter ay masunurin sa Panginoon, ay hindi na tayo mag-expect ng masamang karanasan o pangyayari na pwedeng mangyari sa ating buhay. Di po ba, mga giliw kong kapatid kay Kristo? So, tawag dito, maging open lang tayo. Maging open lang tayo doon sa bagay na yun. Kaya nga ang tanong dito, how can we reconcile our understanding of God's character with the bad that happens to the people? Do we need to? Bakit na kailangan pa ba natin i-reconcile to? Hindi. Kung ako mga kapatid, hindi na. Kasi alam natin, pati si Job, di ba? Pati si Job, di ba? Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kita naman po natin, chapter 1 pa lang, sinasabi dyan na, tawag dito, si Job ay matuwid, maging sa mata ng Diyos. Pero nakita natin yung nangyari sa kanya. Hindi siya in-exempt ng Panginoon sa matinding pagsubok. At sa kabaliktaran, kung babasahin din sa chapter 37 ng awit, meron ka rin makikitang mga masasama na gumiginhawa. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Pero tandaan po natin, sabi ng Biblia, huwag nating kainggitan yung mga taong gumiginhawa sa paggawa ng kasamaan. Lahat po may katapusan, mga kapatid, lahat may katapusan. Actually, sa ating mga Kristiyano, alam kong yung buhay mo at buhay ko ay hindi lang natin iniisip para dito sa mundong ito. Tama po? Tama po ba, mga giliw kong kapatid kay Kristo? So, kaya wag po tayong ma-surprise. Again, wag po tayong ma-surprise kung bilang anak ng Diyos, kahit na tayo ay to the letter sumusunod sa kanyang sa kanyang kalooban. By the way, tandaan nga po natin na kahit sa huling kapanahunan, nagalit ang dragon saan? Sa anak sa nalabi na binhi ng babae, which is inaangkin natin na tayo yun. Di po ba, mga kapatid? Tandaan natin, galit ang dyablo sa atin. Galit ang dyablo sa atin. Kaya, what do you expect? Puro hayahay, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Since nagalit ang dyablo sa atin, nakita po natin yung mga naunang mananampalataya sa atin, tandaan po natin, ay hindi po sila namatay lahat sa ginhawa. Halos nga yung mga unang mananampalataya sa atin, lalo na kung babalikan nyo yung first century, second, third, fourth, fifth, hanggang po dito po sa mga panahon na ng 18th century. Nakita po natin na ang bayan ng Diyos ay hindi naman nakaiwas sa mga persecutions. Di po ba, mga giliw kong kapatid kay Kristo? Hindi sila nakaiwas sa mga matitinding karanasan sa buhay. Halos lahat nga ng mga apostol, yung original 11 na natira, pero kay Judas, ang namatay lang in a natural death ay wala iba kundi si John the Revelator. Alam nyo ang istorya niyan. Namuntik na rin naman siyang patayin through persecution. Di po ba? Ayon sa mga tradisyon at kasaysayan na si Juan si Juan minamahal o John the Revelator ay pinakuluan sa mantika na talagang kulong-kulo. Pero hindi man tinablan. Kaya inihaon siya doon bago siya ipinatapon sa Patmos. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, kung gusto ba naman ng Diyos na ipagsanggalang ka dyan, ay di purihin ang Panginoon. Pero kung hindi ka man ipagsasanggalang ng Panginoon sa mga pagsubok na ating nararanasan dito sa sanlibutan ito, huwag din sasama ang ating loob. Dahil bago mo pa maranasan, naunang naranasan na yan ng ating mga kapatid na talagang ipinaglaban yung kanilang pananampalataya. Kamwat may umabot man sa kamatayan, basta sila magiging tapat sa Panginoon. Di po ba? Ayan, sa mga tradisyon na atin pong nababasa, na ang mga apostol ng ating Jesucristo, yun nga, hindi exempted, namatay sila. Si Mateo, correct me if I'm wrong, sa pagkakaalam ko po ay halos pinugutan din ng ulo. Si Nathaniel o si Bartolome ay binalatan ng buhay. Si Apostol Pedro ay pinakong pabaliktad. Si Apostol Pablo ay binitay o
Hindi natin alam kung paano, basta ginarote, o kung binitay man, o basta. So, sa madaling salita, ang kanilang kamatayan ay hindi po kamatayan ng isang taong hayahay, ang buhay, kundi nakita po natin na namatay sila dahil sa sila inuusig. So, wag na tayong ma-surprise. Kung tayo man po ay makakaranas ng mga pag-uusig, masamang mga pangyayari sa buhay, di na dapat natin ika-surprise yun. Basta tandaan, ano man ang mangyari, ginhawa man o mga pagsubok, basta tandaan lang na lagi lang natin ipauubaya o lagi lang natin ipagkakatiwala ang ating mga buhay sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit po? Ano ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Diba? Sabi niya sa Mateo 10:28, kung mamatay at may kakayanan silang patayin ang inyong katawan. May kinalaman ito sa mga pag-uusig o mga pwedeng danasin ng kanyang mga alagad. Kung mamatay kayo at mapatay nila kayo sa katawan, pero wala naman silang kakayanang pumatay ng katawan at kaluluwa. Sabi ng Panginoon, hindi yan sinabing, hindi kayo makakaranas ng ganyan. Posible, pero ang sabi ng Panginoon, ang mas katakutan ninyo ay ang may kakayanang pumatay ng katawan at kaluluwa. So sa madaling salita, ang giliw kong kapatid kay Kristo, kung pahintulutan man ng Diyos na tayo makaranas sa matitinding pagsubok, abutin man ang kamatayan, basta mahalaga mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi nangako naman siya. At hindi ito hindi na ito mga giliw kong kapatid kay Kristo masasabing blah 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 o blind faith ito. No, kasi bakit? Di ba? May mga may mga precedent na, may mga nauna ng pangyayari. Di ba? Nung ipako ang ating Panginoon Kristo sa krus, di ba? May mga buksang libingan sa Jerusalem, mga giliw kong kapatid kay Kristo. May mga nabuksang libingan. Ng mga taong namatay. Of course, libingan yun. Di siyempre, patay yung nandun. At bago pa man siya mapako, alam na po natin, may binuhay siyang dalagita, binuhay niya si Lazaro. Kaya nga nung sabi nating Panginoon Kristo, hindi ko naman sinasabi na yung mananampalataya sa akin di na mamamatay o kaya di na makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Mga kapatid, sabi nga ng Panginoon Kristo, ang sino mang gustong maging alagad ko ay siguraduhin na marunong siyang pumasa ng kanyang krus. Kasi ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin pero hindi matututong pumasa ng kanyang krus ay hindi magiging karapat-dapat na aking alagad. So, tandaan mga kapatid, tandaan na hindi po tayo exempted. So, expect na may mga mangyayaring mga pagsubok. By the way, speaking of patungkol dyan sa mga pagsubok na yan, dito nga po sa sulat ni Apostol Pedro, basa po tayo, para kahit papano naman ay magkaroon tayo ng inspirasyon na tayo ay magpatuloy sa kabila ng mga hindi magagandang karanasan ng ating buhay. Ay dapat po tayong wag nang ma-surprise kasi pinagbilinan na tayo ng Panginoon na hindi nga tayo exempted doon. Kagaya po kahit ng mga unang Kristiyano, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ito ang sabi ng Apostol Pedro. Ang sabi dito ganito. Unang Pedro, okay? May pagmamalaki ba ang pagtitiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Tingnan nyo mga giliw kong kapatid kay Kristo. Pero unahin na natin sa 18 na lang. Mga lipin, pasakop kayo sa inyong mga amo at igalang sila, hindi lamang sa mababait at mapagbigay, kundi pati sa malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa, kinig po sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa, kahit walang kasalanan. Kaya kita nyo, meron din pala talagang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. So, wag na tayo ma-surprise. Meron din pala talagang pinapahintulutan ng Diyos na makaranas ng ng mga pagsubok o hindi magandang pangyayari sa buhay, pero hindi ibig sabihin na gumawa ka ng kasalanan. Pinapahintulot ng Diyos. At sabi dito, maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Yung iba naman talagang nagdurusa kasi gumawa ng masama.
Ha, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kumbaga, inanilah nila yung kanilang itinanim. Hindi. Ngunit kung magtitiis kayo, ito po ngunit kung magtitiis kayo, okay, ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Kita po natin, mga kapatid, pag tayo po ay nagdurusa, tatayong Panginoon, sumusunod naman ako sa inyo, ginagawa ko naman ang iyong kalooban. Pero bakit ganito pa rin akin nararanasan? Ay mga kapatid, ano ang sabi? Yun palang yung mga nagtitiis, sa kabila ng paggawa ng mabuti, ano sabi? Meron ding pagpapala. Hintayin mo lang, kapatid. Hintayin mo lang. Pagpapalain ka ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap, kinig mga kapatid, yan nyo. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Ando po? Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Kaya mga giliw kong kapatid kay Kristo, sana, magmula ngayon, ay hindi na tayo maging reklamador o wag tayong complain ng complain kapag meron tayong mga nararanasan o mararanasang mga mabibigat na mga suliranin o pasanin sa ating buhay, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Again, ay nagdusa ka dahil sa gumawa ka ng masama, dapat lang sa iyo yun. Pero yung nagdusa ka na wala ka namang ginawang masama, katulad ni Job, kita po natin, anong sabi ng pagpapalain? Nakita natin, nang ma-overcome ni Job, yung matinding pagsubok na dumating sa kanya. Di ba nadoble lahat nung nawala sa kanya? Nadoble lahat. Nadoble lahat, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ng mga bagay na pansamantalang winidraw ng Panginoon sa kanya. Pero hindi ko naman sinasabi na asahan natin na pag tayo'y nakaranas sa pagsubok na matindi, pagkatapos nun, may dobling blessing agad. Basta ang sabi, may pagpapala, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Alam nyo, kahit hindi sa material na bagay, alam nyo yung blessing ng yung blessing ng tayo po ay nananatiling tapat kahit sa matinding pagsubok at na-overcome natin. Alam nyo mga kapatid, lalo tayong napagtitibay. The more na nakaka-experience tayo ng matitinding karanasan at the more na na-overcome natin ito sa tulong ng biyaya pa rin ng Panginoon, ay talagang ang laking blessing nito sa atin. Bakit po? Nananatili tayo. Lalo tayong nanatututong maging matatag, hindi lang maging matatag, higit sa lahat, kaya nga tayo nagiging matatag, ay dahil lalo tayong natututo na kumapit sa ating Panginoon. Yan ang dahilan bakit ang ating Jesucristo, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ay hindi nagkasala. Kasi kahit na matindi yung pagsubok niya sa buhay, hindi siya umalis sa kanyang pagkakapit sa Panginoon. Patuloy siyang nagtiwala. Ituloy natin. Ang sabi dito, di ba? Sabi ito, hindi sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Panginoon. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ng si Kristo, eto na mga giliw kong kapatid kay Kristo, sapagkat ng si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Kita po natin, mga giliw kong kapatid kay Kristo. So bago tayo mag-complain, sabay una nga, again, tayo'y tagasunod ni Kristo. Ang ating Jesucristo, ang ating Panginoon. So bago tayo mag-complain na bakit tayo namang problema, ay tandaan mo, bago ka pa ng problema, nauna nang nagsakit, nauna nang nagbata ang ating Panginoon na kinikilala sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Kaya tingnan nyo ha. Kung yung ang Panginoon natin, wala naman siyang ginawang kasalanan. Namatay siya nang dahil saan? Nang dahil sa mga kasalanan natin. Hindi siya ang gumawa. Pero namatay siya, nagtiis siya, nagbata siya para sa atin. So tayong mga aangkin, o yung tinatawag mga professed followers of Christ, ay itong gayahin natin. Mga giliw kong kapatid kay Kristo. Itong ugali na ito ang gayahin natin. Dahil, kaya nga pinakita sa
para ano daw po, iwanan tayo ng halimbawa. So nakita natin ang ating Panginoong Kristo, ano nga sabi, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng pag-insulto. Kaya mga kapatid, pag tayo nakakaranas ng matinding pagsubok, wag nating Panginoon, bakit naman? Ako na lang yata, assuming ka, ikaw na lang. Hindi ho. Marami ring taong karanasan ay katulad mo. Hindi ka nag-iisa. And again, mga kong kapatid kay Kristo, ano po? Sa kabila ng mga karanasan, matitinding karanasan ng ating Panginoong Kristo, bakit hindi siya nagkasala, mga kapatid? Bakit? Kaya itong dapat nating tularan. Sabi, iniwanan tayo ng ano? Nag-iwan siya ng halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, mga kapatid, ito na mga kapatid, ito na ho. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Kaya mga giliw kong kapatid kay Kristo, again, maaring may mga katanungan tayo sa mundong ito, katulad po ng nakaraang lesson natin, sa quarterly lesson natin about education. Maaring may mga katanungan tayo sa mundong ito na maaring hindi masagot hanggang sa ating kamatayan. Pero tandaan niyo po, ang Diyos ay hindi naging, kumbaga, bias o naging hindi patas. Matuto lang tayong kung paano ang ating Panginoong Kristo ay ipinaubaya ang kanyang buhay. Obviously, wala talagang ginawang kasalanan ng Panginoon. Pero kahit pa nga wala siyang ginawang kasalanan, namatay pa rin siya. Para sa atin, sino ka naman at ako? Alam naman natin, tanggap naman natin kung tutuusin nga, talagang karapat-lapat lang tayo sa impyerno. Salamat na lang sa Panginoon at inalok niya tayo ng kanyang pagmamahal at kaligtasan. At salamat din naman sa Panginoon dahil inudyukan tayo at tumugon tayo sa kanyang alok na kaligtasan, magiliw kong kapatid kay Kristo. Kaya don't expect, again, na ang ating buhay ay puro hayahay. Tandaan, na kung ang Diyos ay magpahintulot, na tayo ay makaranas ng mga kahirapan sa buhay, tandaan, ang dapat lang nating gawin, katulad ng ating Panginoong Kristo, lubos pa rin tayong magtiwala. Lubos pa rin tayong magtiwala sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya wag na tayong wag na tayong ma-surprise. Kasi mismo nga ang ating Panginoon na pinaglilingkuran ay naranasan ito, bakit naman tayo magrereklamo? By principle, again, basahin nga natin, para hindi po tayo, by principle, ang site po dito, sa 10:24 ng Aklat ng Mateo, ito po ang ating mababasa. Mateo 10:24, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang alipin na nakakahigit sa kanyang Panginoon. So, sino bang Panginoon? Ang ating Panginoong Kristo. Sino ba yung mga alagad o yung mga alipin? Tayo po. Ay yung ating Panginoon nakaranas ng matitinding karanasan. Bakit ikaw ayaw mo? Mga mong kapatid kay Kristo. Again, gayahin natin ang ating Panginoon. Bakit siya hindi nagkasala? Kahit na matindi ang problema? Kasi natuto siyang ipaubaya ang lahat-lahat sa kanyang buhay sa Diyos, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Kaya ayan ho. So, napakaganda po ng ating pagtalakay na sa ating leksyon for this week. Kaya nga, mga giliw kong kapatid kay Kristo, I hope and pray na doon sa ikalawang katanungan, ang sabi nga po, kung ang Diyos ang siyang in charge, bakit pati mga tila parang kahit mababait, mga banal na tao ay nakakaranas ng pagsubok? Huwag ka naman surprise. Si Kristo nga, inosente. Di ba? Inosente ang ating Panginoong Kristo pero namatay para sa ating mga kasalanan. So, tayo wag na rin ma-surprise. And besides, sabi nga po, mga giliw kong kapatid kay Kristo, pag napagtiisan natin, again, ang mga problema sa mundong ito, tingnan nyo po, tingnan nyo po kung ano yung nakalaan sa atin na gantimpala. Romans 8:18 o Roma 8:18, ang sabi po dito, para sa akin, makinig po maigi, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing
sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. O, ayan, nakita po natin, mga giliw kong kapatid kay Kristo, purihin ng Panginoon, no? O, di ba? So, kung makakaranas man daw po tayong mga pagtitiis, pero yung regalo naman, o yung gantimpala, o yung reward, pagdating ng panahon, ay yung mga bagay na halos di pa natin naisip. Di maihahambing, kaya tiis-tiis lang, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Okay? So, ayan, I hope and pray na tayo natuto ng ating pong dapat matutunan patungkol saan po? Patungkol sa ating pag-aaral sa loob ng sanlinggo. At in summary, ito na po ang sinasabi ng ating leksyon. Dapat nating isa-isip talaga ito. At a time of insecurity, panahon daw na tila hindi sigurado kagaya po nito, COVID-19, strange COVID. Mula maging tao ako, ngayon lang nangyari ito. Malamang kayo din dyan, mga giligong kapatid kay Kristo. Kasi sa kasaysayan po, huling nagkaroon ng pandemic, 1920. So, after 100 years, merong pandemic na naranasan tayo. Karamihan sa atin, halos lahat yata tayong buhay ngayon ngayon lang uli naranasan magkaroon ng pandemic na apektado talaga ang buong mundo. Mga gilig kong kapatid kay Kristo. Ayan, may COVID-19, nawala ng trabaho. Ay, mga kapatid, ako man, sa totoo lang, kung yung problema lang ang titingnan ko, ay talagang nakakapanghina talaga. Pero kapag ibinabalik ko yung aking isipan, bahala na ang Panginoon. Oy, mga kapatid, nawawala yung alalahanin. Sa totoo lang, mga kapatid, sige, focus kayo sa problema. Manghihina ka talaga. Pero kapag i-focus mo ang iyong paningin sa Panginoon, talagang kahit may problema, tama yung kanta problema ay dumarating, tuloy ayaw kung pansinin. Bakit? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Kaya focus tayo kay Christ sa halip na sa crisis. Let's focus our mind on Christ instead of the crisis. Mga gilig kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, sabi dito, sa mga panahon na tila bagabag ang ating nararanasan, katulad ng panahon nila Propeta Isaiah, namatay ang kanilang isang magaling na hari, ay dito, when the weakness of human leadership was painfully obvious, Isaiah was given grand vision of the supreme leader of the universe. Ito natin. Magamat magaling sino? Si Haring Hosea, pero meron din kahinaan. Pero eto, pinakita ng Diyos kung sino siya, kung ano siya. Hindi lang siya hari ng isang bansa, kundi hari ng buong sansinukob. Walang kamatayan, makapangyarihan sa lahat, at siya ang Diyos na may control ng lahat ng bagay. Sabi dito, fortified by inadequacy. Siyempre, fortified, tinignan ko po sa dictionary, ibig sabihin, takot. Takot si Isaiah na humayo dahil sa alam niya yung kanyang kakulangan. Di po ba, mga gilig kong kapatid kay Kristo, bilang tao, lahat naman may kahinaan. Si Isaiah din nagsabi ng ating, maging ang ating katwiran ay katulad ng sa isang basahan kumpara naman sa katwiran ng Diyos na talagang dalisay. Siyempre, may takot siya. Alam niya, hindi siya karapat-dapat. Okay? But purified, alam po natin, pinahira ng anghel, tawag dito, uling, na nagbabaga mula sa altar. Alin po ang kanyang labi? Simbolo na siya ay hindi lang pinatawad, kundi nilinis, mga gilig kong kapatid kay Kristo. Kaya dahil nga rito, purified and empowered by mercy. Siya po'y nilinis at binigyan ng kapangyarihan dahil saan? Dahil sa biyaya at awa ng Panginoon, Isaiah was ready to go forth as God's ambassador into the hostile world. At dahil nga po doon, sa pangyayaring yon, si Isaiah ay naging handa, empowered siya empowered siya ng biyaya, awa ng Panginoon. Siya ay naramdaman niya na handa na siya na yumaon para isigaw ang pabalita na sinabi sa kanya ng Panginoon. Na take note, hostile yung kanyang hostile yung community na kanyang na kanyang pahahatiran ng pabalita. Dahil alam natin mismo ang Panginoon, anong sabi, punong-puno ng dugo ang inyong mga kamay. Sinabing hostile, talagang
talagang rereklamo ito, lalaban ito, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Mga militante ito, talagang hindi basta-basta ito, kumbagay mapapaluhod mo sa isang salitaan lang. Pero ganun pa man, dahil nga sa ang propeta Isaiah ay naranasan niya alin? Naranasan niya ang pagpapatawad at paglilinis ng Diyos sa kanyang karumihan at sa kanyang mga kasalanan, ay naging handa po siya na humayo para gampanan ang gawaing ipinag-utos sa kanya ng Panginoon. O kaya mga giliw kong kapatid kay Kristo, maraming salamat po, at sa loob ng isang linggo ay muli niyo po akong sinamahan. Maraming salamat po. Ang bilis ng panahon. Nakadalawang linggo na naman agad tayong may natapos na ating quarterly Sabbath School lesson. Again, leadership and crisis, mga giliw kong kapatid kay Kristo, yung naging topic natin for this week. Sa madaling salita, sa dinabi-nabi ng sinabi ko, mula nung linggo hanggang ngayon, isang bagay lang ang inyong tandaan kung malimutan niyo man lahat. Isang bagay lang inyong dapat tandaan, na sa anumang mga pangyayari sa mundong ito, lagi niyo tatandaan, huwag kayong maligalig. Bakit? Nandyan ang ating Panginoon. Siya ang may control. Nasa mga kamay niya ang alin po, ang control ng mga pangyayari. Basta mahalaga, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. O ayan, muli maraming salamat po sa mga nanood. Umalis na, maraming salamat din po. Umabot din po tayo ng mahigit 100 kanina. Ngayon po ay nasa 83 pa rin naman tayo, at habang marami pa tayo katulad ng dati, ay akin pong sasamantalahin na pasalamatan ang ating mga sharer. Maraming salamat. Kung sino man po kayong mga nagbabahagi nating program, Diyos na pambahalang gumanti sa inyo. Sister Delma Belo Rosario ng Brisbane, Queensland, Australia, na may patuloy niyong maranasan ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon. At habang marami pa rin tayo, ako po'y muli makikiusap na sa mga hindi pa po nakakapalo sa ating Facebook page, Paglapit kay Kristo, pakipalo naman po at pakilike. Napakahalaga rin po ng inyong like. Para makita naman ng Facebook na may katuturan po itong ating ginagawa. So, please follow and like our Facebook page. Sa mga gusto naman sa YouTube, ay meron na rin po tayong YouTube channel, Paglapit kay Kristo rin po. Okay? Paki-subscribe at paki-pindot na rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na ating ginagawa o ating nagagawa, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Ayan, muli, maraming salamat. Please follow and like our Facebook page, Paglapit kay Kristo, and please subscribe to our YouTube channel. So ngayon, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ay panahon na para tayo naman po ay muling magbasa ng inyong mga comment, at muli lang po ako makikiusap na yung mga pangalan banggitin ko, pare-parehas naman po, happy Sabbath na, banggitin ko na lang po para hindi na tayo masyadong maghaba. Makita ko po dyan, mga okay, lang po Okay. Si Lenny Mopera, happy Sabbath din po. Yan ang sabi niya, Lenny Mopera at Jocelyn Bencamino para. Sabi dito, happy Sabbath po, atong tanan. Akong Mama Esther, may pinapabati siya kaya ilabi na akong Mama Esther, lalo na daw kay Mama Esther Bencamino at kapatid na Giovanni Bencamino diha sa Sambo, Zamboanga siguro del Norte. God bless. Maraming salamat si Sir Jocelyn Bencamino para, at binabati niya daw po ang kanyang Mama Esther at si Giovanni. Okay, so Delia Coho, maraming salamat din po. Glory Camper, happy Sabbath din po sa inyo. Mosni Ortega, happy Sabbath din po. Angelina Robes, Maribig Pinones, Crisel Bacobac Albona, Eloisa Balino, instead of complaining, count our blessing. Tama po, maraming salamat po rin ang Panginoon. Imelma Montojo, Eloisa Balino, sa talagang pinanindigan nila ang kanilang pananampalataya, hindi sila sumunod sa maling aral, ngunit di sila nasunog. Amen. Pero kung may mapapahamak man, basta tuloy lang. Ilagay lang yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Happy Sabbath din kay Brother Arnold Villa, kay Sister Nimpa
Subong na isang sharer din po natin, o Sister Nimpa Subong, maraming salamat po. Brother Jesse Agapito, Jesse Bergonio, Linda Custodio, Eloy Sabalino, Tita Grace na Agmalit, at ganon din sa aking best friend, Brother Reveal or Brother Dondon Saison Ragay, Margir, maraming salamat sa iyo kapatid. Sino pa? Jessa May Monserrate, Sister Mercy Canlas, Brother Richard and Sister Grace Zamora. Diyan po sa Taytay Rizal. Maraming salamat po sa inyo. Happy Sabbath. Ganon din kay Kuya Vernon Tolentino, kay Sister Wilma Malyari, kay Tugang na Faith Hope Lab Rodriguez, Jing Canha, sa pamilya ni Papa Gerald at Mama Mira Castillo, Rudy Galiente, Sister Annalie Pitalcurin Manipul, at maraming salamat, Baya Singapore ito. Madeline Tagaraw, Fred Losenicio, na walang video, walang picture. Bakit po? Ganun ba? Ano? Sara La Chica. Kaya pala, ano ho? Tingnan nga, tuloy nga lang po natin. Eloy Sabalino, Rodel Amansek. Pero, dito naman, itong mga latest na, Rodel, Brother Rodel, Magno Amansek and family dyan po sa Baguio. 7 minutes ago lang ito. Lori Lee Orcio, Anthony Medina Pillas, more power to your program. God bless you more, kapatid na Anthony Medina Pillas. Sister Letty Castillo, Lucy Junio, Eden Apere Pinilla, Jembet Jom Comiso Katunggal, Luisa Alikbusan Ligan, Clara Dambina Corpus, Atenida Manalang, Efren Fuertes. Okay? Okay lang. Wala. Humihingi ng pasensya si Papa Gerald. Wala po kami last night kasi po, anak ko, nakikiramay po ako sa inyong kapighatian, Brother Gerald Castillo. Nakikiramay po ako. So, si Tokayong Richard Canelio Giorpo. Okay, sino pa ito? Christine Bien Arcilia Ichare. Salamat din po sa pag-share, Sister Christine. At sino pa ito? Okay. Alright. So, ito po yung ating nakita rito. Tingnan naman po natin yung nandito sa ating camera. Baka may bago. Brother Jesse Boy Bergonio ba? Nabasa natin? Anyway. Arnold Villa, maraming salamat. Rudy Galiente, maraming salamat po. Sister ba o brother? Rodi. Sige po. Delia Coho, salamat po sa inyo, kapatid. Brother Royce Prime, Lenny Timo Pera, maraming salamat din po sa inyo. Sir Madeline Tagaraw, maraming salamat din po sa inyo. Sino pa ito? Okay. Brother Joel Hanapin, maraming salamat. Angelina Robes, maraming salamat din po sa inyo. At again, Sister Dan Mabelo Rosario, thank you so much po. Hindi lang sa panunod, kundi sa pag-share ng ating program. Always praying for you po. Hindi lang po ako, kundi ang ating mga kapatid. Okay? So, Jembet Jom Kumiso Katunggal, salamat po sa pag-share nyo, kapatid, ha? At Jessa May, okay, kainaan na po natin kanina. At sino pa? Sino pa ito? Okay, sa mga kapatid, so far, yan lang po ang aking nakita na. So, let us pray. Kabanal-banalan po namin, Diyos. Lubos po ang aming pasasalamat sa iyong pinagkaloob na pagkakataon. Tunay na sa aming napag-aralan, narito, nakita po namin na talagang sa mundong ito ay may mga kabagabagan, kahit nga sa mga nag-aangkin at kumikilalang inyong mga anak at tagasunod.
kung paanong ng mga unang panahon ay nakaranas din sila ng mga krisis sa kanilang buhay, hindi rin po ito iba at bago sa aming mga nag-aangking mananampalataya ng inyong banal na pangalan. Kaya nga, Panginoon, kung papaanong si Isaiah ay binigyan mo ng kapanatagan, ayon po idinadalangin na naway bigyan nyo rin po kami ng kapanatagan sa aming mga buhay, sa kabila ng mga krisis na nangyayari at nararanasan. Naway masigit naming tingnan kayo bilang aming Panginoon, bilang aming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Subalit kahit anumang mangyari, Panginoon, maging positibo man o negatibo sa aming pananaw, naway matutunan namin ang laging magtiwala sa inyo. Ang mga kapatid na may mga karamdaman na inyo po nawang pagalingin, sa mga pangangailangan na inyo po nawang sapatan, at naway patuloy pa rin po silang manghawakan, patuloy pa rin magtiwala sa inyong kabanal-banalang pangalan sa kabila ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Nadalain ko rin po na naway lahat ng mga kapatiran ay maging ilawan, magsilbing asin sa buong sanlibutan. O Panginoon, maraming salamat dahil kayo ang Diyos na aming nakilala. Kayo lang ang Diyos na karapat-dapat na mapagbigyan ng pinakamataas na uri ng pagsamba. Naway hindi lang sa aming mga salita, kundi higit sa lahat, sa aming mga isip at gawa. Patawarin kung saan man po kami nagkulang at nagkasala. Hindi po namin kayo inuutusan, kami po'y nakikiusap. Naway maging tulad kami ng ayon kay Jesucristo, na sa kabila ng paghihirap na kanyang naranasan, patuloy siyang nagtiwala sa inyo. Maraming salamat po sa pagdinig sa idalangin. Hinihiling po namin ang lahat, alang-alang sa pangalan ng Jesucristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, mga gilig kong kapatid kay Kristo, nais ko lang pong batiin lang yung ating mga kapatid na bagamat hindi po nakakapanood ng live minsan, pero malamang na sila po ay nanonood sa replay. Unahin po natin sa Germany, Sister Edna Bacharo Villa. Sa tawag dito, Australia, nandyan po sila Brother Abe Andales, sila Sister Gretchen Magbanwa Abaniel, nandyan po ang Tita Nonata Thompson. Tita Nonata, I love you. Tita Carmen, ganun din ho. I love you, Tita Carmen. Keep safe kayo dyan. Sila Brother Abe Andales, dyan po sa Australia, no? Basta sa Australia, po. At sila, tawag dito, Ate Joylyn at Kuya Norman Melarpes. Maraming salamat po at sa buong family, dyan po sa Australia. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ingat po kayo. Sa Canada naman ay si Sister Jobs, si Ate Jobs de la Torre. Maraming salamat po. Sa Israel, Laila Tub. Nawala si Sister Monet, ngayon, ewan ko lang po kung ano. Laila Tub po. Si Ate o Sister Edna Sigal. Malamang nanonood pa doon kay Pastor o kay Evangelist Cesar Dizon Jr. So, Sister Edna Sigal dyan po sa Israel. Maraming salamat po. At ganoon din kay Sister Mercy de Mapilis dyan din po sa Israel. Okay? So, puntahan naman po natin. Lalong-lalo na po, yung mga kapatiran din natin sa Amerika, sa buong kontinente ng US of A, mag-asawang Dexter Mar at Sister Net Tamayo, mag-asawang Bong Ikban and Sister Christine at ang kanilang buong pamilya, ang Tatay Ben Bermejo at Nanay, dyan po sa New Hampshire, Arkansas. At ganoon din po sa aking Tita Sonia at Uncle Aternares dyan po sa Miami, Florida. Nandyan din po sina Brother Mike Mindak, Kuya Prox Hernandez, at ganoon din po mag-asawang Nene at Papa Rick Dichoso. Ingat kayo keep safe kayo mga kapatid. At of course, ang mag-asawang Ate Pe at Kuya Bert na ayaw nang ipabanggit ang apelyido, basta alam na nila yun kung sino. Pag sinabi kong Ate Pe at Kuya Bert, sila lang yun. Nandyan din po sila sa Amerika, sa California. Inabati rin natin ang Fresno
Filipino SDA Church at ganoon din ang Cardena Filipino SDA Church dyan din po sa California. At dito naman po sa Japan, of course, mawawala ba? Batiin ko po. Ang mga taga-Japan, walang iba, kundi unahin na natin dito sa baba, sa Nagoya, sila Tita Grace Takagi, Sister Susan Wonder Woman Garulacan, mag-asawang Kenneth, at Army Villesa. At ang inyong buong family, ganon din po, dito naman sa Korea, ang mga Nakano, at sa Kikugawa, ang mga Sujima, at ang buong mga kapatiran nating mga Bisaya dyan. Sa Tokyo naman, ay nandyan ang ating mga girl power na mga kapatiran, sina Sister Annabel Matsumoto, Sister Christina Tinay Masi, Sister Teresa Toyama, Sister Eme Perez Yamano, ang aking kumaring maganda, Crisanta de Vera, si Sister Hermary o Marites Hermosora, siya nga pala yun na nag-share din naman ng ating program. At si Tita Emma at Tito Eli Balisteros, dyan naman sa Tokyo. At sa Chiba naman, nandyan si Sister She Villasis Ricania, ang kanyang magandang at mabait na kapatid, Sister Girlie Otsoka, si Ate Lynette Kasuya, Sister Mamay Puruta, at ang Jimenez Sisters. I think na lahat ay nasabi ko na dyan po sa Japan. At sana'y wala nga po akong nakalimutan. Isang malakas na bagsak sa inyo dyan. Konbanwa, tomo, arigato sa inyo dyan, sa mga patira natin sa Japan. Ayan po. Muli, maraming salamat. At hanggang ngayon, nakita ko. Ngayon si Sir Delma, Sir Delma Bello Rosario. At mga kapatid, pag-pray po natin, na sana wag na pong mahadlangan itong nalalapit na binyagan ng isa sa atin pong sharer ng ating program. Sister Delma Bello Rosario. At sa lahat po ng mga nag-share dyan, muli, maraming salamat po sa inyo. Yung nakikita ko naman talagang binabanggit, kagaya po nitong Sister Christine, Ichari, maraming salamat po uli. Sa lahat po nag-share na hindi ko mabanggit, bahala na po ang Diyos na umalala ng inyong mga pangalan. Ayan mga gilig kong kapatid kay Kristo, muli sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Kristo sa pananampalataya o sa samahang ating pinagsasama-samahan Seventh-day Adventist Church. And I'm proud, super proud, nakaanib ng iglesyang ito. I hope and pray, mga gilig kong kapatid kay Kristo, at tulad ko po, ako'y nagpapanukala na hanggang sa huling hininga ng aking buhay ay masaya o malugod ko pong ipaglilingkod ang aking gagawing paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. At naway ganun din po tayong lahat mga kapatid, maging sa hirap o ginhawa, maging sa karamdaman o kalusugan, maging sa buhay hanggang sa abutin tayo ng kamatayan. Naway patuloy natin at pare-pare tayong magpapanukala na tayo po'y mananatili, maglilingkod, magtitiis, magtatapat, at magtitiwala sa ating Panginoon. Ayan, mga gilig kong kapatid kay Kristo, lagi niyo pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyo, kasama na rin po ako doon, natatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Ayan, mga gilig kong kapatid kay Kristo, muli maraming salamat. Ingat po kayo sa nangdako kayo ng mundo naroon, Kuya John Mars RS pala dyan sa Ireland, maraming salamat po sa inyo, naway patuloy nyo rin maranasan ang pag-iingat ng Panginoon. Hindi pa man, namimiss ko na kayo, wala po tayo bukas ng gabi, medyo pahinga tayo, tawag dito, if God's will, babalik po tayo sa linggo para muling talakayin ang panibagong Sabbath School lesson sa darating na linggo. At mga kapatid, meron po pala akong ipapakiusap din sa inyo bago tayo lubusang maghiwalay. Isama niyo po sa prayer kasi yung panukala nating mga susunod na panahon na tayo po magkakaroon na ng devotional. Yung sa umaga rin devotional program. Yung pang-umaga. Para meron tayong pang-umaga, meron ding pang-gabi. At ganoon din po, isama niyo rin sa inyong program yung atin pong lulubin ng Panginoon. Papagawa po tayo ng kasi maliit lang itong bahay natin. Papagawa po tayo ng atin pong sariling studio. So, yun po. God's will, plano ko po ay this coming third week o last week po ng January, masimulan at kung lulubin ng Panginoon, mga by mid-February,
ay magkaroon tayo ng kumbaga sarili na talagang studio na doon ay talagang mas mapapaganda, hoping na mas mapapaganda po natin ang quality ng ating program. Kaya pag-pray nyo po financially ay matustusan po natin yon sa tulong at biyaya ng Panginoon. Okay po, so muli, maraming salamat. Pansamantala, paalam po, kung lulubin ng Panginoon. See you, mga minamahal kong kapatid, on Sunday. Okay? Bye-bye. Love you. God bless.